Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseyo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tadtad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman, upang mamulot kahit mumong nanguhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy nilalapitan siya ng aso, at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi, at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro namay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman inagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makaparian, at ang mga nariyan ay hindi makaparini. At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhik ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay nasa ika-26 na linggo tayo ng karaniwang panahon at kasabay po nito ang pagdiriwang ng pambansang araw ng mga migrante, ang mga nag-a-abroad para magtrabaho, manirahan sa ibang bansa para sa isang mas magandang buhay, no? Dahil sabi nila, wala pong opportunity dito sa ating bansa dahil walang trabaho, o kung may trabaho man, maliit ang sweldo. Magkaiba pa ang sweldo ng nasa Manila at nasa probinsya.
Pero mas mahal naman ang pagkain sa probinsya. Ganyan po, kaya maraming tao, maraming Pilipino, maraming pamilya ang nagkakawatak-watak dahil sa kanila pong paglipat o pagpunta sa ibang bansa. At gayon din, ating pinagdiriwang at ginugunita ang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz ngayong September 28. Kamusta po? Updated ba kayo? O ayaw nyo na lang? Kasi parang circus, scripted, parang naglolokohan lang tayo sa mga hearing na atin pong napapanood. Pero maganda rin naman, maging aware talaga tayo. At sana mamulat talaga tayo sa nangyayari sa atin pong gobyerno, sa ating lipunan. Kaya maganda po na sana maiparating natin. Hindi ko alam kung nakakapagsimba pa ba ang mga nasa hearing? Yung nagtatanong at tinatanong, nakakapagsimba pa kaya? Kasi parang sunod-sunod na sa bawat misa natin tuwing linggo, ang mga pagbasa, angkop na angkop sa nangyayari sa ating lipunan ngayon. Tinan niyo po, sabi dito, marami ang nagpapasasa sa kanilang pamumuhay. At ang nagpapasasa sa buhay na ito, sa impyerno mapupunta. May gumamit si Kristo ng talinghaga o kwento para ipaunawa sa atin kung ano ang kahihinatnan natin kung hindi tayo makikinig sa kanyang mga salita o sa kanyang mga pangaral. Dalawang katauhan, isang mayaman at isang pulubi. Yung mayaman nang mamatay, napunta sa impyerno. Yung pulubi, nung mamatay, napunta doon sa langit. Saan kaya tayo? Taas ang kamay ng mayayaman dito. Wala na. Wala nang mayaman. Pero alam nyo, tutusin, hindi talaga natin masabi din yung yaman natin. Kasi kahit mayaman na, ang tingin natin, kulang pa rin. Kahit mayaman na, hindi tayo nakukontento. Kahit mayaman na, hindi tayo nabubusog. Kasalanan bang maging mayaman? Kasalanan bang yumaman? Hindi. At tandaan nyo, hindi dahil mayaman siya, kaya siya napunta sa impyerno. Ang sabi po sa Ebanghelyo, kaya siya napunta sa impyerno kasi nga nagpasasa sa buhay sa ibabaw ng lupa. Yun ang kanyang ikinadahilan para mapunta siya sa impyerno. Hindi dahil sa mayaman. Kaya nga, nagdarasal tayo, Lord, sana po, yumaman kami. Lord, tulungan niyo kami. Sana maklose namin yung deal. Sana maging contractor kami para yumaman kami. Diba? Hindi masamang maging mayaman. Pero kapag mayaman na tayo, ano ang nangyayari sa atin? Bakit tayo nababago? Bakit yung ugali natin, yung mayaman nga tayo, pero nagiging makasarili naman tayo? Yung pulubi, si Lazaro, hindi siya napunta sa langit dahil siya ay mahirap. Kasi walang gustong dito sa atin, wala sino man sa atin gustong maging mahirap. At mahirap yung namamalimos ka, mahirap yung pulubi ka, mahirap yung pila ka ng pila sa akap, na para kang nagmamakaawa, bigyan nyo kami ng libreng gamot, bigyan nyo kami ng pampahospital, bigyan nyo kami ng libreng bigas. Kahit nga bigas, di ba? Pinaglalaban pa natin. Hindi rin kasalanan
yung buhay ni Lazaro. Ang kasalanan, sabi nga po, no, bakit siya napunta sa langit? Dahil siya ay nagtiis sa buhay sa mundong ito. At ano yung pagtitiis? Hindi siya nagnakaw. Hindi niya ninakawan yung mayaman. Hindi siya nandaya. Hindi siya nag-ghost project. Nagtiis. Pag sinabi nagtiis, kung ano ang buhay na mayroon tayo, okay lang. Kung paano ang sabi sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, di ba? Ang sabi po dito, panatilihin mong mamuhay sa katwiran, sa kabanalan, pananalig, pag-ibig at pagtitiis. Dahil nagtiis sa mundong ito, ngayon ginhawa ang kanyang nararanasan doon sa piling ni Abraham sa langit. At dahil yung mayaman, naging makasarili, maraming pagkakataon na siya ay makatulong sa kapwa, pero hindi niya ginawa. Maraming tao na habang binabagyo ang iba't ibang bahagi ng bansa natin, habang binabaha ang napakaraming lugar sa atin, yung iba na mayayaman, kumakain at gumagastos ng libo-libo sa isang upuan lang sa isang restaurant. Diba? Ito ang nangyayari. Pero sabi nga, no, ibinibigay ito hindi para i-judge ang sino man sa atin. Ibinibigay ang kwentong ito para matuto tayo, mapaalalahanan tayo. Kasi mahirap magsisi sa huli. Magsisi ka man, huli na. Kaya dito, habang buhay tayo, may pagkakataon tayo. Yan ang binibigay ng Diyos sa atin. Hindi yung dito pa lang, hinuhusga, ay ito, sa impyerno mapupunta yan. Yung mga nagnakaw, sa impyerno mapupunta yan. Hindi ganoon ang Panginoon. Kaya nga, no, sana ma-realize ng bawat isa sa atin na maitama natin yung ating pagkakamali. Hindi niya, wag din nating, siyempre, no, pinagpaguran mo yan, wag mong i-deprive yung sarili mo. I-enjoy mo. Yeah, sa iyo yan pinagpaguran mo yan. Pero kung ninakaw mo yan, medyo mahiya ka naman na mamuhay sa karangyaan. Yung lifestyle. Kasi isang araw tutuldukan tayo ng Diyos. Yan, di ba sabi sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos, kahabag-habag kayong mga namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa mga magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Nagpapakabusog sa masasarap na pagkain. Tutuldukan din tayo ng Panginoon. Ito ay hindi isang pananakot, kundi ito ay isang mensahe ng may pagmamahal. Dahil ayaw ng Diyos na tayo po ay mapahamak. Kaya sikapin natin, habang nagdarasal tayo sa Panginoon, na umahon ang ating buhay, umasenso ang ating buhay, sikapin din natin na manatili tayong nagtataglay ng mga kabutihang asal. Amen?